Hello guys! Eto na naman tayo. Natapos na natin ang 7 episodes ng step-by-step promotion guide on the expanded career progression. But wait, may mga pahabol pa na DepEd order and clarifications. So this is DepEd order number 34 series 2025, amendment and clarification to DepEd order number 24 series 2025. The guidelines on the implementation of the ECP systems for teachers and school heads in the Department of Education. Wow, ito na ba yung mga sagot sa mga queries and issues natin on ECP? Pero bago natin tuluyang unawain ang memo na to, quick heads up lang mga churs, naging mahaba ang recording nito kaya gawin na nating video series. Ito pala ang part 1. Ang focus natin ay modified staffing standards for master teachers until clarification sa teacher ratio, qualifications, and experience requirements. Aaralin na rin natin hanggang comparative assessment. Let's go! Nandito nga tayo sa DepEd Order number 34 Series 2025. Nakasaad dito sa number 2 na this amendment was issued to facilitate a smooth transition, strengthen policy, and provide operational guidance to ensure uniform and responsive implementation. Dito sa scope, nakalagay na sa guidelines na ito ay covered ang mga teachers 1 to 7, master teachers 1 to 5, and school principal 1 to 4. Sinasabi naman dito sa 7 ang mga hindi kasali sa order na ito. Let's go to the interesting parts of the memo. Dito tayo sa modified staffing standards for master teacher. Dito sa 8, nakasaad na sa section 29 ng DO24 series 2025 na pwedeng magkaroon ng master teacher kung mayroong 3 hanggang 5 teachers as applicable per subject, learning area, or track in the secondary level. Kaya dito sa 9, clarify na ang teacher ratio o ang pagbibilang ng teacher support ay kasali na ang mga teachers who are teaching subject outside their original academic specialization, as well as those teaching multiple subjects or learning areas. Justified ang mga ito sa ating duly approved class program for the current school year. I-verify at i-validate umano ang actual teaching assignments sa duly signed School Form 7. Pwedeng ang teacher support ay hindi mo na ka-major, pero dapat ay talagang nagtuturo ang teacher na yan ng subject na ina-applyan mo as master teacher para ma-count siya na teacher support mo for reclass. Dito sa 10, nakasaad naman na a teacher applying for a master teacher position must possess appropriate academic specialization relevant to the subject, learning area, or tract to be considered in the determination of the master teacher to teacher ratio for the said subject, learning area, or track. Ibig sabihin, kung isa kang applicant for master teacher 1 reclassification, kailangan ay may academic specialization ka sa major na ina-applyan mo. Hindi sinabi dito kung kailangang major mo ito nung college ka or major mo sa masteral or doctoral. But there is a possibility na pwedeng masteral major ang academic support mo para makonsider ka sa major na ina-applyan mo lalo na sa secondary level. Uulitin ko, ang mga nakasaad na applicant dito sa bahaging ito ng memo ay yung mga mag-a-apply for reclass na master teacher 1 na iba ang major nila sa tinapos nilang bachelor degree. Halimbawa, isa kang Filipino major pero gusto mong magpa-reclass into MAPE. Ibig sabihin, kailangan meron kang MAPE major, siguro master's degree in teaching MAPE para makonsider ka for master teacher 1 reclassification under MAPE major. May isa pang consideration na nakalagay dito sa 10 kung saan teachers assigned to handle the subject, learning area, or specialization outside their academic field shall be required to have at least 5 years of cumulative teaching experience in the subject as evidenced by duly approved class programs for the corresponding school years. Dapat ay nakalagay din umano ito sa ating work experience sheet attached to the applicant's personal data sheet or PDS.
Ibig sabihin nito, hindi pwedeng 1 year ka pa lang na nagtuturo dun sa subject na ina-applyan mo. Dapat ay may at least 5 years ka na. Remember din na cumulative experience ang nakalagay dito. So kahit hindi tuloy-tuloy, basta may support ka na class program na 5 years ka nang nagtuturo sa major na ina-applyan mo, ay pwede ka. So limbawa yung sinabi ko kanina na Filipino major na nagtuturo ng MAPE at gustong magpa-reclass ng Master Teacher 1, kailangan meron siyang proof na 5 years or more na siyang nagtuturo ng MAPE subject. Di naman kailangan na lahat ng teaching loads niya ay MAPE, as long as masupport niya na talagang nagtuturo po siya ng MAPE subjects. Sinasabi dito na anchored ang policy na ito sa prinsipyo ng recognition of prior learning and career experience. Kung gayon, i-honor na ngayon ng DepEd ang prior learning principle na ibig sabihin, through experience, nagiging expert tayo sa field kahit hindi tayo formal na kumuha ng mismong major na ina-applyan natin, basta meron tayong 5 years na nagtuturo na ng ganitong subject. Dito na tayo sa qualification standards and ETE computation. Nakalagay dito sa 12 na ang kino-compute talaga sa education, training, experience ay ang lampas lamang sa qualification standards. Nabanggit ko na rin ito sa mga nauna kong videos. Kung in case nasakto ka lang sa qualification standards, magiging 0 ang points mo sa mga criteria na ito. Pero hindi ibig sabihin na madidisqualified ka na dahil nga 0 ka. Basta ang mahalaga, ma-meet mo ang qualification standards na nakalagay sa position na ina-applyan mo. Dito naman sa 13, all previous and current work experience, whether acquired in the government or private sector, may be credited provided that such experience is functionally related to the duties of the position applied for. Kailangan lang na duly certified ang mga work experience sa document natin para ma-count po sila. Dito naman sa 14, nakasaad naman na experience as a head teacher shall be considered as teaching experience and recognized as relevant when applying for both teacher and school head position. So, swerte na ito ng head teacher dahil hindi na nila problemahin pa na hindi daw sila nagturo, gusto nilang maging teacher ulit. At pwede rin silang maging school head kung gusto nila. So, dalawa yung pwede nilang puntahan. Dito naman tayo sa documentary requirements. Sa 16, nakalagay na ang mga dati ng appointed as principal ay hindi na kailangang pumasa sa school head assessment or to submit certificate of rating when applying for reclassification or promotion to higher school principal positions. Applied ang ruling na ito sa mga principals na nandito sa listahan. Dito naman sa 17, nakalagay kung paano magpa-retitle ng position lalo na sa mga head teachers na magpapa-retitle na sa teaching levels like teacher 4 to 7. Nakalagay dito na kailangan lang nilang ma-meet ang mga minimum qualification standards of the equivalent position para makapa-retitle. Halimbawa, ikaw ay head teacher 1, kailangan mong i-meet ang QS ng teacher 4 para makapa-retitle ka sa teacher 4. Dito naman sa 18, tandaan dapat ng mga magpapa-retitle na huwag na nilang problemahin ang performance requirements o yung bilang ng mga NCOI at COI ng ating IPCRF para lang makapagpa-retitle. Nakalista dito ang mga documents na kailangang ipasa para sa retitling from head teacher positions to teacher position. Sa performance requirements sa number 19, mababasa kung saan kukunin ng mga master teachers ang kanilang mga COI and NCOI dahil nga nakita sa naunang memo na maaaring kulang ang bilang ng kanilang NCOI at COI for the qualification standards for performance. Actually, nailagay ko din ito sa isa kong video na nasabi ko doon na talagang kulang yung counting at hinihintay ko din talaga yung sagot. So ito na po yung sagot, kompleto na po yung bilang para sa qualification standards on performance para sa mga higher positions on master teacher. So dito po natin titingnan yung mga COI and NCOI natin at mabibilang kung tayo ba ay nakapasa o hindi.
For comparative assessment dito sa 20, nakasaad na ang non-teacher applicants, pwedeng principal or head teacher na gustong bumalik sa teaching line ay kailangan pa ring mag-undergo ng NCOI at COI part ng comparative assessment. Tama nga naman ito dahil teaching na ang kanilang pupuntahan. So kailangan pa rin nilang mag-teaching demo just like the other teacher applicants. At sa NCOI naman, pwede silang mag-submit ng mga relevant MOVs para maipakita nila na na-meet ang required NCOIs. Mag-a-undergo din sila ng interview as part of the NCOI protocols. By the way, Chers, quick Shopee find lang muna tayo. Ito pala yung gamit kong water bottle. Yes, Aqua Flask. Blue talaga ang kulay ni Taking Teacher, kaya blue yung sa akin. Lagi ko tong bitbit sa classroom, meetings, mga seminars at iba pa. Kasi minsan, inuubo ako kapag malamig ang panahon, kaya nilalagyan ko ng konting mainit na tubig at sapat na sa akin yon para kalmado ako buong maghapon. Pero kapag sobrang init, nilalagyan ko ng ice cubes ang tubig ko, konti lang para lang malamig all day ang feeling at talagang malamig maghapon yung tubig ko basta hindi pa siya nauubos. Minsan nilalagyan ko rin ng kape. Mahilig kami ng asawa ko na magdala ng coffee kapag nagmuni-muni lang kami sa dagat, ganun. Ito rin yung gamit namin. Ang gusto ko pa dito, walang naiipong amoy sa loob ng bottle kahit matagal gamitin. At ang dali pang linisin. Kaya kung gusto ninyong may kapartner sa buong araw ng teaching, meetings, o kaya naman mga lakad, ito na yung Chers. Practical, classy, at matibay. Just like us mga teachers, matibay sa kahit anong laban. Click the link below to order. This is my affiliate link so I may earn a small commission without extra cost to you. Salamat sa support mga Chers! Para sa mga gustong mag-avail ng NCOI Ultimate Guide, narito ang ilan sa mga sample contents ng ating digital products. Just PM me if you want to avail, depende sa position na nais ninyong applyan. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang teaching guides, PPST tips, at promotion insights. Kita-kits sa next video. Paalam! Happy Teching Day!